Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, sa panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog. So, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na po si Senator Amy tungkol po dito sa ICC pa rin. Kasi reaction po rito kay Risa Hontiveros. Okay na tayo sa House, no? Pero sinakyan pa ni Risa Hontiveros. Yun pong ICC resolution niya, nag-create din siya. Kaya nasabi ni Senator Amy, nagulo ba talaga ang gusto ninyo? Si Senator Bato po hindi po naitago ang sama ng loob, no? Sama ng loob dito po kay Senator Risa Hontiveros. Dahil alam na alam po ni Risa Hontiveros, wag po kayo mag-alala, hindi pa po tayo nagsisimula. Ngayon lang po, 1 minuto pa lang. Kulang kayo, talagang ngayon lang po kasi simula lang. Si Risa Hontiveros po na nag-file po na resolution, alam na alam naman, sabi ni Senator Bato, hindi po pwedeng ikatwira ni Risa Hontiveros na walang personalan, trabaho lang. Yan po ang pag-uusapan natin at iba pa pong mga reaksyon tungkol dyan. Yung marami naganap ngayong gabi, no? Hindi po natin masiksik kung ano na lang po. At saka yun rin pa pala, no? Imbestigahan din po ng House of Representatives yung SMNI dahil po parang balak nilang patanggalan ng prangkisa dahil po rito sa fake news na 1.8 billion na travel expense daw ni Martin Romualdez. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Talaga? Ano ba yan? Breaking news ba yan? Teka lang tignan natin kung may breaking news talaga na yan. ICC, grabe. Habang dumadating po yung mga balita, no? Talagang durog na yung ano mo, yung gigil na gigil. Nag-iisip po ako kanina. Pag ako kaya manawagan ng rally para kay Tatay D. Ang problema wala tayong wala tayong organized na puwersa na kahit 10 man lang sana may magpasimula, baka ako lang mag-isa na mas nakakahiya no. Ang sama-sama na po ng loob ko na talagang sama-sama na po sila, no? Kamakailan lang binabanata ng kakamping dilawan si Pangulong Marcos, di po ba? 125, nadaya si Lenny. Nakapokus sila kay Pangulong Marcos, no? Yung mga human rights violation ng tatay ni Pangulong Marcos. Grabe tong mga dilawan at kakamping, ang tindi mag-ship, no? Ang focus na nila ngayon, kalimutan na lahat ng mga kasalanan ng mga Marcos. Kaya hindi mo sila mapagkakatiwalaan talaga. Tuwan-tuwa tong mga to. Tuwan-tuwa kayong mga Marcos loyalists. Ang dami nyo, di ba? Akala nyo siguro, no? Masaya kayo dahil parang ang dami nyong kakampi. Hindi nyo ba naiisip? Eto ring mga to. Sa tingin nyo na... Grabe, no? Nakakasamata. Hindi ko po maisip kung ano po nararamdaman ko ngayon. Siguro dapat natin, no? Siguro dapat may magpasimula na talaga ng para makita ng mga Duterte na mayroong nagsisimula na sumusuporta sa kanila man. Bayaan nyo. Dinadaan ko lang sa tawa pero nakakagigil, no? Tuwan-tuwa naman itong mga loyalista kasi parang akala nyo kaibigan nyo talaga itong mga kakamping Katdilawan at saka itong mga makabayan. Tuwan-tuwa kayo, di ba? Kasi gusto na nilang unahin lang yung mga Duterte dahil alam nila na pinakamalakas yung puwersa ng mga Duterte. Pag nadurog nila yung mga Duterte, ang bilis nyo na lang walisin. Sa totoo lang, kita nyo, sino na yung mga tagapagsalita ngayon? Meron pa bang galing sa mga loyalista na nagsasalita? Si De Lima na, no? Sila Barry Gutierrez na, hindi nyo ba napupuna? Kinain na ng mga dilawan yung mga nangunguna na sa paglaban sa mga Duterte, panay mga dilawan na. Baka, akala nyo baka kaalyado ang tingin sa inyo ng mga dilawan at kakamping? Unahin lang natin to lahat ng mga Duterte dahil eto pinakamalakas. Pag nadurog natin to, ang dali na nating walisin yung mga loyalists. Yan ang pag-iisip ng mga yan. Akala nyo tuwan-tuwa kayo Sige. Diba? Anyways, pansamantala lang yan kung sakasakali na ano lang tayo. Kumbaga, absorbing the blows, di ba? Just hang on. Kumbaga sa boxing, sige lang. Mapapagod din yung mga yan. Anyways,
Meron naman tayong mga kakampi, kaya hindi rin po tayo. Okay. Okay, ito po ang sinabi ni Senator, talagang gulo lang ang habol nyo. No? Ito po ang sabi ni Senator Amy tungkol po dito. Panoorin, basag ulo ito, mga mababatas na humihimok sa Marcos admin na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs. Yan. Ay basag ulo ang habang binabasa ko nawawala yung video. Bakit kayo nagbubura SMNI? Nagbubura ba SMNI o ano? O binura na sila? Wala. Pati video na eto po. Okay, ang pakiusap po ni Senator Amy, iwasan, nakikiusap ako sa lahat na wag nang maghanap ng gulo. She said as si Defense Vice President Sara Duterte for making the same appeal. Okay. Ano po yung hinahamon po ninyo, sa totoo lang po, eto hindi ko alam kung ako lang po nakakaramdam nito, no? Sa araw-araw na ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives, tapos gusto mo pang idamay yung Senado, Risa Hontiveros. Sa araw-araw na ginagawa ninyo, tuloy-tuloy po, no, mula po sa confidential fund. Tapos ito lang po yung yung gusto kong iparating. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Sabi ko, anong uri na tayo ng mga Pilipino? Anong uri na tayo ng mga tao, no? Is this how we pay our leaders? Yung mga matitino nating pinuno, ganito ba natin gustong suklian yung kanilang matinong pamumuno sa bayan? No? Matapos po natin silang maglingkod. Alam niyo po, ang sukatan ko lang po ng matino yung pamumuno na naglingkod. Kung hindi po siya yumaman. Kung naglingkod siya ng 6 na taon bilang presidente at hindi niya po ikinayaman, katulad po na nangyari kay Pangulong Duterte, tapat pong naglingkod yan. No? Ang dami po nagawa. Ito po, wala po kayong, buhat po na naging tao ko, mula po kay Cory. Hindi pa ako tao nung kay Marcos Mula po kay Cory hanggang dito kay Pinoy, wala pong pangulo na nakagawa ng sangkatutak na proyekto katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Wala pong pangulo na talagang nakaramdam tayo ng matinding pagbabago. Bilang ganti, pinasalubungan natin yan, pinabaunan po natin yan, no? Nung paalis po siya, pinabaunan po natin siya ng pinakamataas na rating. Mahal na mahal natin. Ganyan ba tayo magmahal? Tayong mga Pilipino. Ako alam ko, nararamdaman ko maraming Pilipino. Wala lang nananawagan na mag-rally para kay Duterte. Wala pa. Pero malay natin. Kaya naman, ay tuluyan ngang nawala si Attorney Vic sa picture ng mga ahas at kuting admin. And that's good. I think ito yung pinakamaganda na nangyari kay Attorney Vic. Bakit nga naman ikaw magtatrabaho sa ganitong mafia? Even si Attorney Glenn Chong, di ba? Never ever. Di ba? Siyang mag-work under sa, di ba, inoferan siya ng crumbs nga, ng tira-tirang posisyon sa interview ko sa kanya, dahil ayaw niya nang magtrabaho sa mafia na gobyerno. Balikan natin nung July 24, ang refleksyon ni Attorney Vic sa SONA. Ito yung nakikita natin na, ako binabasa ko yung, galaw ni Attorney Vic. Alam ko na hawak niya ang 4 na alas, hindi lang 1, 2, 3, 4. Right? Sabi niya dito, nung July 24, inaasahan ko nakasama ang electoral reform sa mga prioridad ng Pangulo sa katatapos lang na State of the Nation address. Diba? Again, hindi kasama ang electoral reform dahil nga kasabwat ni Lisa at ni Bongbong Kuting ang Smartmatic. Sabi nga ni Attorney Vic noong July 24, after the SONA of Kuting, ako ay kaisa sa panawagan na ibasura ang Smartmatic at isulong ang hybrid election process habang may panahon pa. Alright? Sabi niya pa nga ni Attorney Vic, hindi tayo tunay na babangon muli kung patuloy natin ipagwawalang bahala ang usapin ng electoral reform. Kaya nga yan ang pinaglalaban ni Attorney Glenn Chong at aabangan natin sa October 17 yung hearing kung saan hindi dapat na disqualify ang Smartmatic para mag-supply sa atin ng vote counting machine or vote cheating machine. Alright? So, tinitignan natin yung mga galawan ni Attorney Vic at makikita mo talaga, okay, yung kanyang pagkadismaya. Sabi niya, kasama ako, this is July 24,
Sabi niya, kasama ako sa ilang personalidad na voluntaryo at lantaran ang pakikipaglaban mula sa taong 2016 hanggang 2022 na maalis sa kamay ng mga dayuhan tulad ng Smartmatic, tiwaling COMELEC officials. Sabi niya, mapagsamantalang politiko at ilang pamilya ang pagpili ng ating mga susunod na mamumuno na siyang huhulma sa kinabukasan ng ating bansa. Okay, isa yan sa mga binitawan ni Attorney Vic Rodriguez. And also, may mga post si Attorney Vic Rodriguez tungkol sa what? Dito sa issue noon sa Love the Philippines na kung saan ay gumamit ng stock footage ang gobyerno. Actually, marami pang mga mapapansin mo na talagang dismayado si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang dating kaibigan or boss na si Coting. Kakaloka, di ba? May 11 of this year, nagsimula si Attorney Vic nakipag-meet up sa mga Bongbong Marcos o BBM supporters na akala nitong mga BBM supporters na to ay talagang para sa pagbangon o sa pagbago. So anyway, tingnan ko yung kanyang mga Facebook post. Meron pa nga siyang baliktanaw. Okay, may mga baliktanaw si Attorney Vic na noong May 4 na, ayan o, at pala si Chit Pastrana, yung mga kasama niya sa campaign, di ba? Nagbabaliktanaw siya at nagpapasalamat sa mga taong ito. Ito nga, baliktanaw, sabi ni Attorney Vic May 4. Masaya akong kasama ang dalawa sa maraming kaibigan sa pagunita ng makasaysayan at matagumpay ng kampanya ng ating pinamunuan noong nakaraang taon. Hindi mabubuo ang kwento kung hindi mababanggit ang milyon-milyong tunay na nagpakahirap, nagpakita ng malasakit at umasa ang may buong pagtitiwala katulad ni Binibining Grace Chan na siyang nagpasimula sa Caravan at mga higanteng pagtitipon sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman